Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1327-33. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naramdaman na ni Alvin na may mali sa simula. Bilang Island Master ng Half Moon Island, hindi siya dapat magkukulang ng mga kahalili. Gayunpaman, hiniling pa rin niya sa iba pang 3 dakilang overseas Saint Islands na magpadala sa kanya ng mga powerhouse sa kasaganaan ng kanilang buhay. Ito ay talagang hindi maarap. Dati, nalaman ni Alvin mula kay Bart na ang Marshall o Dow Cultivators na wala pang 70 taong gulang ay itinuturing na nasa kasaganaan ng kanilang buhay sa Dow Marshall Saint Land. Pagkatapos ng lahat, hanggat ang isang Marshall o Dow Cultivator sa Dow Marshall Saint Land ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa mortal shedding stage, ang kanilang habang buhay ay tataas sa humigit kumulang 300 taong gulang. Kapag gumawa sila ng isa pang tagumpay sa stage ng Saint Rudiment, isa pang 200 taon ang madadagdag sa kanilang habang buhay. Kung tungkol sa isang powerhouse ng Saint Stage, ito ay mas kakilakilabot. Kahit na ang pinakamahina ay maaaring mabuhay ng hindi bababa sa 1,000 taong gulang. Ang mga nasa itaas ay nagtataglay ng walang hanggang habang buhay. Hanggat hindi sila pinatay ng ibang tao, magkakapareho sila ng habang buhay ng sansinukob. Dahil dito, ang mga wala pang 70 taong gulang ay lahat ay itinuturing na nasa kanilang kagalingan sa Dow Marshall Saint Land. Hindi nakakagulat na ang Hidden Fog Marshall Competition ay nagpapahintulot lamang sa mga sinusubok ng age measuring pearl na lumahok. Hindi ba't ang mga taong may edad ay kayang masuri ng age measuring pearl na 70 taong gulang o mas bata? Sa wakas ay naunawaan ni Alvin ang sitwasyon nang pinagsama niya ang lahat ng piraso. Sa simula pa lang, ang anunsyo na ginawa ni Devin, ang Island Master ng Half Moon Island, tungkol sa pagkuha ng isang direktang disipulo upang maging susunod na kahalili ng Island Master ng Half Moon Island ay isang bluff lamang. Ang kanyang intensyon ay hayaan ang 3 dakilang overseas Saint Islands na magpadala ng mga powerhouse sa kanilang kalakasan upang maabsorb niya ang kanilang vital essence. Sinisipsip ang vital essence ng Marshall at Dow Cultivator sa kanilang kalakasan para itaas ang sarili niyang lakas. Ang Devil Technique ay ang pinakamababang level na Devil Technique sa Dow Marshall Saint Land, umalangaw-ngaw ang boses ni Bart sa isipan ni Alvin. Napuno ito ng paghamak. Bilang dating Saint Stage Devil Cultivator, mayroon siyang sariling pagmamalaki. Ang pinakamababa niya ay ang mga Devil Cultivator na nag-cultivate ng mababang antas ng Devil Techniques. Sa kanyang opinyon, ang ganitong uri ng Devil Cultivator ay basura. Ni hindi sila karapat-dapat na magdala ng kanyang sapatos para sa kanya. Ang pinakamababang antas ng Devil Technique. Dahil ba ang ganyang Devil Technique ay nagdudulot lamang ng kaunting elevation sa lakas ng isang tao? Tanong ni Alvin. Hanggat may sapat na vital essence na ibinibigay ng mga Marshall at Dow Cultivator na ito sa kanilang prime, ang elevation ay magiging malaki at ang cultivation speed ay hindi magiging mababa sa mga nag-cultivate ng mid-level Devil Technique, paliwanag ni Bart. Dahil malaki ang elevation at mabilis ang cultivation, bakit ito itinuturing na isang mababang antas ng Devil Technique? Si Alvin ay nalilito. Ang ganitong uri ng mababang antas ng Devil Technique ay hindi kahit na maihahambing sa iba pang mababang antas na Devil Techniques. Minsan, ang isang malaking elevation at isang mabilis na cultivation speed ay maaaring hindi palaging isang magandang bagay. Ngumuso si Bart. Bueno, kung ang mga taong ito na naglilinang sa Devil Technique na ito ay handang manatili sa mortal shedding stage magpakailanman, kung gayon ito ay katanggap-tanggap pa rin. Gayunpaman, kung siya ay maglakas loob na subukan at pumasok sa stage ng Saint Rudiment, malamang na mamatay siya. Ang nagsasaka ng mababang antas na Devil Technique na ito ay hindi mapapansin ang anumang mali sa mga unang yugto ng stage ng kanyang culto. Gayunpaman, kapag nagsimula na siya sa stage ng Rudiment, malalaman niya na ang bane na hindi niya namamalayan ay ang ugat ng problemang kikitil sa kanyang buhay. Natapos si Bart sa isang hininga. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. So parang ganon. Huwag ba? Biglang may naalala si Alvin. Mayroon bang anumang kinakailangan ang Devin na ito kapag sinisipsip ang mahahalagang kakanyahan ng mga powerhouse sa kanilang kalakasan? Syempre naman.
Sumagot si Bart, yung mga powerhouse sa kanilang prime na mas makapangyarihan ay magkakaroon ng mas malaking vital essence. Kung hindi, bakit sa palagay mo hiniling niya sa 3 dakilang overseas Saint Islands na pumili ng 7 sa mga pinakanamumukod-tanging tao? Tumango si Alvin, sa wakas ay naunawaan na niya ang lahat ngayon. Anak, sinasagot mo pa ako. Alam mo ba kung bakit gusto kong i-absorb ang vital essence mo? Umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Devin at nagulat si Alvin. Nang bumalik si Alvin sa realidad, natakot siya sa eksenang nasa harapan niya. Mahal na Panginoon! Ano ang nasaksihan niya? Nakatayo sa malayo si Devin. Kahit papaano, may mga bahid ng itim na sinag sa kanyang katawan. Ang bawat isa sa mga itim na sinag na ito ay konektado sa isang tao. Lahat sila ay konektado sa 86 na powerhouse sa kanilang kalakasan. Sa sandaling ito, bukod kay Devin at sa 3 Vice Island Masters ng Half Moon Island, 88 katao lamang, kabilang si Alvin, ang nakapasok sa malalim na bundok. May orihinal na 70 katao, ngunit pinatay ni Nympha ang 2 lalaki mula sa Coral Island kaya ngayon, may 2 mas kaunting tao. Nang wasakin ni Alvin ang illusory formation at bumalik sa realidad, natuklasan niyang wala na si Nympha. Dahil dito, 86 na lamang ang natitira, hindi kasama siya. Sa sandaling ito, ang 86 na taong ito ay konektado lahat sa itim na sinag na lumalabas sa katawan ni Devin. Ang mga itim na sinag ay naglalabas ng mga alon ng nakakatakot na aura. Itong aura, parang pamilyar. Habang sumisikat ang takot kay Alvin, kumirot ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay nakatagpo siya ng ganoong aura noon, ngunit hindi niya ito maalala sa sandaling iyon. Si Devin ay nag-hover sa hangin habang ang 86 na itim na sinag ay lumalabas sa kanyang katawan, na nagbibigay ng hitsura ng isang spider web. Para siyang gagamba na nasa gitna ng sapot ng gagamba. Tulad ng para sa 86 na tao na konektado sa 86 na itim na sinag, sila ay tulad ng kanyang biktima. Bang! Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang isang nakakabinging tunog. Isang impact wave ang mabilis na lumabas sa katawan ni Devin at tumangay palabas. Niyanig nito si Alvin hanggang sa magulo ang kanyang mahahalagang dugo at enerhiya. Dahil dito, halos samukha siya ng dugo. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon, nakabalik si Alvin sa kanyang katinoan. Iyon ay. Sa sandaling ito, nakita ni Alvin ang 86 na tao na konektado sa itim na sinag ay biglang nanginginig. Sa susunod na saglit, lumabas ang mga matingkad na ambon sa kanilang mga katawan at patungo kay Devin sa pamamagitan ng itim na sinag. Waki! Sa sandaling ito, nakita ni Alvin ang isa sa mga tao na biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Si Waki, ang direktang disipulo ng Martial Emperor Wesley. Nang imulat ni Waki ang kanyang mga mata, kinilabutan siya nang mapagtanto niyang may mali. Whoosh! Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang isang kamay at naglabas ng talim ng palad na madaling pumutol sa itim na sinag na nakadugtong sa kanya at nakawala rito. Ito mahina. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niyang hindi na lumalabas ang pulang ambon mula sa kanyang katawan at kung gaano kadali niyang naputol ang itim na sinag. Nangangahulugan ito na madali niyang putulin ang iba pang 85 itim na sinag at iligtas ang lahat ng ito, tama ba? Nang kumilos na si Alvin, umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Bart. Ang kanyang mga salita ay parang malamig na tubig na bumuhos sa kanyang ulo. Anak, maliban kung ang taong konektado, ang ibang tao ay mangangailangan ng lakas na katumbas ni Devin kung gusto niyang putulin ang mga itim na sinag na iyon. Ha! Walang kamalay-malay na sumimangot si Alvin nang marinig niya ito. Kung gayon, ang ibig mong sabihin, tanging ang mga konektado sa itim na sinag ang makakapagputol nito. Hindi mo ba nakita? Ang batang ito, si Waki, ay nagawang putulin ang itim na sinag na nakakonekta sa kanya ng madali. Madali lang dahil ang itim na sinag na iyon ay gustong sumipsip ng kanyang vital essence at hindi siya naitaboy. Para sa iba pang 85 na itim na sinag, hindi na niya ito mapuputol. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Bart sa kanyang bibig, nakita ni Alvin si Waki na mabilis na kumidlat at sinubukang iligtas ang kanyang mga kapatid mula sa parehong amo.
Mayroong maraming tao sa ilalim ng utos ni Marshal Emperor Wesley na nagawang makapasok sa top 30 sa panahon ng Hidden Fog Marshal Competition. Sa kasamaang palad, kahit paano sinubukan ni Waki na atakehin ito, hindi pa rin niya nagawang magdulot ng anumang pinsala sa mga itim na sinag na konektado sa kanyang mga kapatid mula sa parehong master kahit na ginamit niya ang kanyang spirit weapon at likas na talento. Ang ekspresyon ni Waki ay naging nakakatakot. Matapos sumulyap na puno ng pagkabigla kay Devin na nasa gitna ng 85 itim na sinag, tumingin si Waki sa paligid. Hindi nagtagal bago niya natuklasan si Alvin, at agad na nagningning ang kanyang mga mata. "Alvin, ano ang nangyayari?" Tanong ni Waki na may nakakatakot na ekspresyon nang nasa tabi na niya si Alvin. Sa di kalayuan, patuloy na inilipat ng 85 itim na sinag ang masaganang ambon sa katawan ni Devin. Kasabay nito, ang balat ng mga taong konektado sa 85 itim na sinag ay nagsimulang tumanda. Ang pagbabago ay mas maliwanag sa mga orihinal na bata pa. Habang patuloy na bumubulusok ang pulang ambon mula sa kanilang mga katawan at inilipat sa katawan ni Devin, nagsimulang lumitaw ang mga kulubot sa kanilang mga mukha. Ang mga kulubot ay patuloy na lumalaki, at ang kanilang itim na buhok ay nagsimulang pumuti rin. Kung ikukumpara sa kanilang buhok na pumuti sa loob lamang ng ilang saglit, ang pagkakaroon ng itim na buhok na pumuti magdamag ay parang hindi na big deal. Ilang saglit lang ay pumuti na ang itim nilang buhok. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanila ng hubad na mga mata, nakikita ni Alvin ang kanilang vital essence na naubos, at ang kanilang sigla ay bumababa rin. Sa oras na iyon kapag ang huling onsa ng kanilang vital essence ay nasisipsip, ang kanilang buhay ay magwawakas. Napakabilis ng pagsipsip. Bumalatay ang takot sa mukha ni Alvin. Niwala siyang panahon para magpaliwanag ng anuman kay Waki. Kaagad, tinanong niya si Bart, "Wang ba, kung gagamitin ko ang Devil Seal Tablet, makakalaban ko ba siya?" Naalala na ni Alvin ang dahilan kung bakit niya nakitang pamilyar ang aura na lumabas sa katawan ni Devin. Ito ay dahil ang aura ng Devil Seal Tablet ay halos magkatulad. Ang Devil Seal Tablet ay isang Super Saint Weapon na nirerango sa 10 Great Saint Weapon Rankings ng Dao Martial Saint Land. Hindi ito masyadong makapangyarihan, ngunit mayroon itong kakilakilabot na kakayahan. Maaari nitong pigilan ang mga Devil Cultivator. Wang ba or Bart? Upang maging mas tumpak, maaari nitong pigilan ang kaluluwa ng Devil Cultivator. Siyempre, kung i-activate mo ang Devil Seal Tablet gamit ang iyong cultivation base, ito ay higit pa sa sapat upang labanan siya, sagot ni Bart. Kung ganoon, bakit hindi mo ito sinabi sa akin ng mas maaga? Nang marinig ang mga salita ni Bart, si Alvin ay natakot nang makita niya kung paanong ang 85 katao ay nasa bingit ng kamatayan. Dahil ayaw kong pag-usapan ito. Sumagot si Bart bilang isang bagay. Malinaw ang kanyang mga salita, ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa Devil Seal Tablet. Bilang Devil Cultivator, lalo na ang Devil Cultivator na tinataka ng Devil Seal Tablet sa loob ng maraming taon, kinasusuklaman ni Bart ang Devil Seal Tablet mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Natural lang na ayaw niyang pag-usapan ito. Walang halaga sa kanya ang buhay ng 85 taong iyon. Haharapin kita mamaya. Malakas na umungol si Alvin. Sa pagtaas ng kanyang kamay, lumitaw ang Royal Grade Spirit Archery Set. Habang ang bowstring ay hinaila sa hugis ng isang kabilugan ng buwan, isang arrow ang pinaputok. Body at arrow synchronization. Sa sandaling natapakan ni Alvin ang arrow at pinalabas, binawi niya ang malakas na busog sa kanyang mga kamay at kinuha ang isang stone tablet. Isa itong stone tablet na may tadtad na sulok. Sa sandaling lumitaw ang stone tablet na parang tinurok siya ng booster, agad siyang hinaila patungo sa direksyon ni Devin. Tumaas kaagad ang bilis ni Alvin. Ang Devil Seal Tablet ay napakasensitibo sa presensya ng mga Devil Cultivator, lalo na kung hindi nila sinasadyang itago ang kanilang mga kaluluwa. Ang layunin ng pagkakaroon nito ay upang selyuhan ang mga kaluluwa ng Devil Cultivators. Mamatay.
Habang si Alvin ay lumalapit kay Devon, ang Devil Seal tablet ay tumaas mula sa kanyang kamay at direktang bumagsak kay Devon. 1328. Kapag ang Devil Seal tablet ay nakatagpo ng isang Devil Cultivator, ito ay lilito na parang tinurok ito ng booster. Sa sandaling ito, itinapon lamang ito ni Alvin, at automatiko na itong umaakay patungo kay Devon na parang bumabagsak na meteorite. Napakawalang halaga ng kasanayan. Nang marinig ang matalim na tunog ng sipol ng hangin na patungo sa kanyang direksyon, biglang iminulat ni Devon ang kanyang mga mata at ipinakita ang isang mapang-asar na ekspresyon. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, napansin niya na ang stone tablet na direktang sumisingil sa kanya ay naglalabas ng aura na nagpakulo ng kanyang dugo. Nang malapit na sa kanya ang tapyas na bato, nagsimulang manginig pa ang kanyang kaluluwa. Agad na bumalatay sa kanyang mukha ang takot ng mapagtantong hindi kasing simple ng inaakala niya. Atake ng kaluluwa. Nang tingnan niya ang mabilis na papalapit na stone tablet, ang kanyang kaluluwa ay nasa bingit ng pagkawasak. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, at isang alon ng itim na enerhiya at airwaves ang biglang lumabas sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Tinusok nito ang mga tainga ni Waki hanggang sa nagsimulang bumulwak ang dugo sa kanyang mga tainga. Si Alvin, sa kabilang banda, ay nakaramdam din ng sakit sa kanyang eardrums nang magsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. Ito ay isang sigaw ng dragon. Bago matanto ni Alvin kung ano ang nangyayari, ang boses ni Bart ay parang gulat na gulat. Sa sandaling marinig ito ni Alvin, bigla siyang namulat, at sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Sa isang sulyap, nakita niyang nawala na si Devon. Sa kanyang pwesto ay isang ganap na itim na banal na dragon na nakaunat ng higit sa 100 metro ang haba. Ang banal na dragon na ito ay walang pinagkaiba sa maalamat na silangang dragon sa lupa kung saan siya dating nakatira sa kanyang nakaraang buhay. Ang sungay nito ay parang USA, at ang ulo nito ay parang kamelyo. Ang bibig nito ay parang asno, at may mga mata na parang baka. Ang kaliskis nito ay parang isda at bigot na parang hipon. Ang tiyan nito ay parang ahas, at ang mga paa nito ay parang agila. Kamukha ito ng mga Eastern Dragon. Gayunpaman, ito ay tila isang devilified na bersyon ng isang silangang dragon. Ang mga kaliskis nito ay kumikinang na itim, at ang pulang-pula nitong mga mata ay walang emosyon at malamig. Walang iba kundi si Devon ang nagbagong anyo sa itim na banal na dragon na ito. Upang maging mas tumpak, ito ang tunay na anyo ni Devon. Hindi siya tao. Nanlaki ang mga mata ni Alvin sa gulat. Hindi siya nagulat na si Devon ay hindi tao, mas nagulat siya na siya ay isang banal na dragon. Nakikita niya na si Devon ay hindi isang worm dragon. Sa halip, siya ay isang tunay na banal na dragon. Boom! 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 Isang dumadagandong na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Tulad ng nangyari, pagkatapos na bumalik si Devon sa kanyang tunay na anyo, ang 85 itim na sinag ay pinabilis ang bilis ng pagsipsip nito. Sa isang kisap lang ng mata, natapos na niya ang lahat ng mahahalagang essences mula sa 85 katao. Ang lahat ng 85 katao na ganap na hinihigop ang kanilang vital essence ay naging 85 tuyong bangkay kaagad. Sa sumunod na sandali, ang 85 na tuyong bangkay ay nagkawatak-watek ng epekto ng enerhiya mula sa kabilang dulo ng itim na sinag at naging alikabok na nagkalat at naglaho sa kalangitan. Boom! Ang Devil Seal tablet ay nahulog at bumagsak sa ulo ng itim na banal na dragon na may malakas na ingay. Halos magkasabay na umalangaw-ngaw ang isang matinis na sigaw ng dragon na nakabingi sa tenga sa kanyang dagandong. Sa pagkakataong ito, maging si Alvin o Waki, pareho silang pinaghandaan kaya hindi sila masyadong naapektuhan. Ayos lang siya. Bumungad kay Alvin ang kakilakilabot ng mapagtantaw niyang hindi pinigilan ng Devil Seal tablet ang kanyang kaluluwa kahit na ito ay bumagsak sa kanyang ulo. Puno pa rin siya ng enerhiya, at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Nang makita kung paano umakyat sa langit ang Devil Seal tablet at umalis, ang itim na banal na dragon na umiikot habang siya ay bumaba ng masama kay Alvin gamit ang kanyang pulang-pulang mata. Malamig at nakakatakot ang kanyang boses nang magtanong siya, "Anak, ano ba itong bagay na ito?" Ngayon lang, naramdaman niya ang malakas na suction energy na nagmumula sa stone tablet na iyon.
Muntik nang masipsip ang kaluluwa niya kanina. Kung ang kanyang kaluluwa ay sinipsip, siya ay tapos na para sa kabutihan. Mabuti na lang at bumalik ako sa tunay kong anyo sa kritikal na sandali. Sa tulong ng makapangyarihang soul defense na likas sa tunay na anyo ng aking angkan, nagawa kong harangin ang kakilakilabot na suction energy na ibinubuga ng kakaibang stone tablet, na isip ng itim na banal na dragon, si Devon, ang island master ng Half Moon Island, sa kanyang sarili. Anak, muntik mo nang sirain ang plano ko. Bagamat wala akong interes na i-absorb ang iyong vital essence, kailangan mo pa ring mamatay ngayon. Mariing pinandilatan ni Devon si Alvin, kitang-kita ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata. Kung hindi siya bumalik sa kanyang tunay na anyo sa oras, ang kanyang kaluluwa ay sinipsip ng mas maaga. Kung nangyari iyon, hindi lang niya matatapos ang pag-absorb ng 85 people's vital essence, kundi baka napatay na rin siya. Walang pagkakataon na mabuhay kapag ang kaluluwa ng isang tao ay nawasak. Mas mabuting harapin mo muna ang bagay na iyon bago ka magsimulang sumigaw tungkol sa kung paano mo ako papatayin, okay? Sa harap ng mamamatay tao na si Devon, si Alvin ay ngumiti lamang ng mapang-asar. Sabay tingin sa kawalan sa ibabaw ni Devon. Ha! Natigilan si Devon. Bumungad sa kanya ang takot nang sa wakas ay napagtanto niyang may hindi tama. Sa pagangat ng ulo niya, nakita niya ang stone tablet na naiwan kanina na galit na naman. Bukod dito, napansin din niya ang pakiramdam na ibinibigay sa kanya ng stone tablet sa pagkakataong ito ay mas nakakatakot kaysa dati. Parang galit na galit ito. Ang isang stone tablet ay maaaring makaramdam ng galit. Sa ngayon, kahit si Devon ay naramdaman na baka medyo nabaliw na siya. Talagang walang oras si Devon para harapin si Alvin. Ang batong ito na bumagsak mula sa langit ay naging sanhi ng kanyang kaluluwa na manginig muli ng marahas. Pakiramdam ko kahit na mayroon akong soul defense na natural na regalo mula sa aking tunay na katawan, hindi na ito sapat para harangan ang enerhiya ng pagsipsip mula sa stone tablet. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Devon. Sa sandaling umusbong ang pag-iisip na ito, hindi na niya ito mapigilan. Itong stone tablet. Biglang nakita ni Devon ang chip corner sa stone tablet. Saglit na kumislap ang mga mata niya bago siya tulala. Sa wakas, parang may naalala siya, bumangon ng takot sa kaibuturan ng kanyang puso. The Devil Seal Tablet. Panginoon ko! Ito ang Devil Seal Tablet. Sa wakas ay kinilala ito ni Devon bilang Devil Seal Tablet. Hindi niya ito nakilala kanina dahil hindi buo ang Devil Seal Tablet na kilala niya. Ang Devil Seal Tablet ay orihinal na nahati sa 3 bahagi. Sa kasalukuyan, 2 bahagi na ang muling pinagsama. Buo na sana kung hindi dahil sa pangatlong piraso. Kapag pinagsama na lahat ang mga piraso, ang Devil Seal Tablet ay maaaring tunay na ituring bilang ang Super Saint Weapon ng 10 Great Saint Weapon rankings. Sa ngayon, hindi pa rin buo ang Devil Seal Tablet. Gayunpaman, kahit na hindi ito buo, hindi pa rin ito isang bagay na maaari niyang labanan ngayon. Matapos itong kilalanin bilang Devil Seal Tablet, wala nang balak makipaglaban si Devon. Isa lang ang nasa isip niya. Tumakas ka. Nang makita kung paanong ang itim na banal na dragon na nakaunat ng mahigit 100 metro ang haba ay sumusubok na tumakas sa harap ng Devil Seal Tablet na bumagsak, masasabi ni Alvin na napansin ni Devon kung gaano kalakas ang tableta. O marahil, alam ni Devon ang tungkol sa kapangyarihan ng Devil Seal Tablet at nakilala niya ito kung ano ito. Haha! Mukhang kahit ang Diyos ay kakampi ko. Boy! Lapitan mo ang dragon na iyan. Kapag tinataka ng Devil Seal Tablet ang kanyang kaluluwa, magagawa kong sakupin ang kanyang katawan. Agad na pumuno sa isip ni Alvin ang nakabubusog na tawa ni Bart. Gayunpaman, ang kaluluwa ko ay masyadong mahina ngayon. Kung i-activate mo ang Devil Seal Tablet, tatatakan din ako nito. Kapag pinigilan ng Devil Seal Tablet ang kanyang kaluluwa, bibigyan kita ng paalala. Kailangan mong kunin ang Devil Seal Tablet para hindi ako masil kasama niya, mataimtim na sabi ni Bart. Sige, walang anuman na tugon ni Alvin bago siya natauhan. Hindi mapigilan ang kanyang pag-uusisa, nagtanong siya, Bastard, akala ko ba gusto mo ang katawan ng lineal descendant ng isang dragon clan?
Mukhang hindi naman malakas ang taong ito. Hindi siya lineal descendant ng Dragon Clan, right? Siya ay lineal descendant ng Dragon Clan. Pumalakpak si Bart bago siya sinugod muli, go now. As for the rest, mag-usap tayo pagkatapos kung maagaw ang katawan niya. Go. Go now. Ang tono ni Bart ay puno ng pananabik. Kahit sino ay maaaring sabihin na siya ay nasa sabik. Sige, naiintindihan ko, sagot ni Alvin. Sa pagtaas ng kanyang kamay, muli niyang inilabas ang Royal Grade Spirit Archery Set. Hinailan niya ang busog bago inilagay ang palaso dito. Nang hilahin ng mahigpit ang bowstring ay binitawan niya ang kanyang kamay. Whoosh! Ang palaso ay lumabas na parang kidlat. Saktong natapakan ito ni Alvin bago dumiretso kay Devin na bumalik sa kanyang tunay na anyo. Pabilis ng pabilis ang kanyang bilis. Kasabay nito, si Devin ay sinusubukang tumakas ay natagpuan na hindi niya matakasan ang Devil Seal Tablet. Muli, ang Devil Seal Tablet ay bumagsak sa kanyang ulo ng malakas. Muling umalangaw-ngaw sa hangin ang isang matalim na sigaw ng dragon na sinundan ng isa pang ayaw na sigaw. NOOO. Ito rin ang huling salita ni Devin sa mundong ito. Ang Devil Seal Tablet ay tumama sa kanyang ulo at ang suction energy ay mas malakas kaysa dati. Bagamat malakas ang likas na soul defense ni Devin, ang kanyang kaluluwa ay sinipsip pa rin palabas sa kanyang katawan. Upang maging mas tumpak, ang kanyang dragon soul ay sinipsip. Whoosh! Kasabay nito, si Alvin ay sumugod at lumitaw sa tabi ng itim na banal na dragon na ngayon ay bumagsak matapos itong mawalan ng kaluluwa. Hahaha. Napuno ng excited na tawa ang isip ni Alvin. Papalayo ng papalayo ang boses. Maya-maya pa ay tuluyan nang nawala ang tawa. Kasabay nito, malinaw na naramdaman ni Alvin na ang kaluluwa ni Bart ay umalis sa kanyang katawan. Bumantong hininga siya bago ngumiti. Sa lahat ng ito, hindi siya komportable nang malaman na nasa katawan niya si Bart. Mas gumaan ang pakiramdam niya ngayong wala na siya. Di nagtagal, ang boses ni Bart ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin, "Anak, kunin mo ang Devil Seal Tablet na iyon." Nang marinig ito, agad na kinuha ni Alvin ang Devil Seal Tablet at itinago ito sa kanyang spatial ring upang maiwasan itong makapinsala kay Bart. Matapos kunin ang Devil Seal Tablet, tiningnan ni Alvin ang katawan ng itim na banal na dragon na bumagsak pa rin mula sa langit. Ang ganap na itim na kaliskis ng dragon ay malamig na kumikinang sa liwanag. "Anak, mananatili ako dito sa loob ng maikling panahon para mag-adjust sa bago kong katawan. Hindi mo na kailangang mag-abala sa akin," sabi ni Bart. Nakita ni Alvin ang malaking katawan ng itim na banal na dragon na orihinal na bumagsak ay biglang nanginginig bago nawala sa kanyang paningin at nagtago sa likod ng ambon ng mga bundok. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Nang maalala niya ang eksena kanina, medyo natulala pa rin siya. Ang katotohanan na si Devin, ang Island Master ng Half Moon Island, ay talagang isang Devil Cultivator ay nagulat na sa kanya. Sa huli, natuklasan niya na si Devin ay hindi lamang isang Devil Cultivator, ngunit siya rin ang lineal descendant ng Dragon Clan. Siya ay talagang isang itim na banal na dragon. "Alvin, ano ang nangyari kanina?" Sa ilang mga punto, lumitaw si Waki sa tabi ni Alvin. Baka sa kanyang mga mata ang pagkalito. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya maintindihan ang nangyayari. Si Devin, ang Island Master ng Half Moon Island, ay walang anumang intensyon na pumili ng direktang disipulo. Sandali lang. Nasaan si Nymphe? Nang isipin ni Alvin na naayos na ang lahat, gumulo ang kanyang isip. Bigla niyang naalala si Nymphe noong ipapaliwanag niya kay Waki ang lahat. Mula sa sandaling nawala siya sa ilusyon, hindi niya nakita si Nymphe. 1329. Kapatid na Alvin. Noong nag-aalala pa rin si Alvin sa kaligtasan ni Nymphe, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Agad siyang nakahinga ng maluwag. "Nymphe." Sinabayan ng boses ang hitsura ng isang dalagitang nakadilaw na nakasuot. Ito ay walang iba kundi si Nymphe. "Brother Alvin, anong nangyayari dito? Nakarinig lang ako ng ilang malalakas na ingay na nagmumula rito," tanong ni Nymphe.
Nympha, saan ka nagpunta? Nagtataka na tanong ni Alvin. Hindi niya sinagot ang tanong niya pansamantala. Naka-encounter ako ng ilusyon kanina. It was not a big deal. Pero na-curious ako kaya hinabol ko ang mga kalaban sa illusion, ikinwento ni Nympha ang kanyang karanasan sa isang buntong hininga, pagkatapos kong iwan ang ilusyon, napansin kong nawala na ang lahat. Siguro dahil napalayo ako sa lahat ng tao. Naghanap ako ng napakatagal na direksyon nang marinig ko ang ingay dito sa dulo. Sinabi mo bang ang mga kaaway na nakilala mo sa ilusyon ay sinusubukang tumakas? Tanong ni Alvin. Oo. Tumanggaw si Nympha. Mukhang may sadyang nag-akit sa iyo, sagot ni Alvin. May kabuuang 88 katao kasama siya. Si Nympha lang ang naiwan. Bukod dito, ang ilusyon mula sa illusory formation ang nag-akit sa kanya palayo. Halatang may sinadyang akitin siya. Si Devon siguro. Gayunpaman, talagang sumuko na siya sa pagsipsap sa vital essence ni Nympha. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, sumimangot siya. Gayunpaman, mabilis na muling lumuwag ang kanyang mukha. Dapat ay dahil sa insidente 2 linggo na ang nakakaraan. Alam niya siguro na ito ay isang Dao talisman. At mula doon, malamang na naisip niya na ang background ni Nympha ay hindi simple kaya hindi siya naglakas loob na gumawa ng anuman sa kanya. 2 linggo na ang nakalipas, inatake ni Nympha at ginamit ang Dao Talisman para lipulin ang First Island Master ng Coral Island. Ang pangyayaring ito ay nagulat sa buong Half Moon Island. Bilang Island Master ng Half Moon Island, malamang na natutunan ito ni Devon. Ang Dao Talisman ay maaari lamang iguhit ng isang Dao Cultivator sa Saint Rudiment Stage o mas mataas. Bukod dito, hindi ito isang bagay na maaaring iguhit ng sinumang Dao Cultivator. Ang isang tao na maaaring kumuha ng Dao Talisman ay maaaring may malakas na powerhouse o puwersang sumusuporta sa kanya mula sa likuran. Kahit alin ito, hindi pa rin naglakas loob si Devon na makipagsapalaran na makipag-away kay Nympha. Madaling nakuha ni Alvin ang conclusion na ito. Sinasadyang akitin ako. Si Nympha ay naguguluhan. Kuya Alvin, ano ang pinagsasabi mo? Bakit may taong sadyang umaakit sa akin? Nympha, huminga ng malalim si Alvin at sinabi sa kanya, may kabuuang 88 tao ang pumasok dito, kasama ka, Waki, at ako. Gayunpaman, 3 lang kaming nakaligtas. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, maging si Nympha na marami nang nakita sa buhay ay hindi maiwasang matakot. 85 tao ang nawala. Gaano katagal na? Kuya Alvin, ano ang nangyari? Tanong ni Nympha. Mas naging solemn na ang mukha niya habang lumilipas ang panahon. Dati, si Devon, ang Island Master ng Half Moon Island, ay lumitaw kaagad nang masira ko ang ilusyon, paliwanag ni Alvin na may seryosong mukha. Sa sandaling lumitaw siya, bumangon ang itim na ambon mula sa kanyang katawan at 86 na itim na sinag ang lumabas mula sa kanyang katawan bago ito kumonekta sa 86 na tao. Ang 86 na tao ay nahuli sa ilusyon kaya wala silang naramdaman. Pagkatapos, ikinwento ni Alvin ang buong pangyayari sa kanya, kabilang ang kung paano nagising si Waki sa tamang oras at nakatakas sa kamatayan. Ang swerte mo. Pagkatapos sumulyap kay Waki, tumingin muli si Nympha kay Alvin. Brother Alvin, na si Devon, ang Island Master ng Half Moon Island, ay talagang Devil Cultivator. Alam mo ba ang tungkol sa Devil Cultivator? Tanong ni Nympha. Oo. Tumanggaw si Alvin. Ano ang Devil Cultivator? Hindi maiwasang magtanong ni Waki. Medyo namutla ang mukha niya. Hindi ito dahil sa mga salita ni Nympha. Ito ay dahil sa kanyang mga kapatid mula sa parehong master. Ang kanyang mga kapatid na lalaki mula sa parehong amo ay buhay pa at masigla nang pumasok sila, ngunit lahat sila ay nawala sa isang sandali. Ang Devil Cultivator ay isang tao o isang demonyo na gagawin ang lahat para lang tumaas ang kanilang lakas. Ang pagsipsop sa vital essence ng isang tao ay isa sa mga teknik na mayroon ng Devil Cultivators.
Maraming devil cultivator ang kakain ng mga bagong silang na sanggol na wala pang isang buwang gulang na buhay at nilalamon ang congenital chi sa loob ng mga sanggol, paliwanag ni Hano na. Ang magaspang na paliwanag lamang na ito ay sapat na upang mabigla si Waki. Pagkain ng mga bagong silang na sanggol na buhay. Ang mukha ni Alvin ay naging seryoso rin. Bagamat narinig na niya ang lahat ng ito mula kay Bart noon, napuno pa rin ng galit ang kanyang puso nang marinig itong binanggit muli ni Nympha. Ang ilan sa mga kilos ng Devil Cultivator ay talagang parang mga hayop. Hindi. Mas masahol pa sila sa mga hayop. Kuya Alvin, ano ang sumunod na nangyari? Napakabait ng Devin na iyon, talagang pinakawalan niya kayong dalawa. Tanong ni Nympha. Ang Devin na iyon ay pinatay ni Alvin, sagot ni Waki bago pa man makasagot si Alvin. Kay pinatay. Nang marinig ang mga salita ni Waki, natigilan si Nympha. Nang muli siyang tumingin kay Alvin, nagniningning ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Brother Alvin, nabawi mo na ba ang Devil Seal Tablet? Tanong niya gamit ang kanyang voice transmission. Ito lang ang naiisip niyang paliwanag. Ayon sa mga salita ni Alvin, masasabi niyang si Devin, ang Island Master ng Half Moon Island, ay nasa mortal shedding stage man lang. Gayunpaman, ang isang tulad niya ay namatay sa kamay ni Alvin. Kung ang isang tao ay gumamit ng ordinaryong low ika upang mahihinuha ito, hindi niya ito maiintindihan. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala ang Devil Seal Tablet na ninakaw ni Lawrence, ang direktang disipulo ni Martial Emperor Shi-Chi. Nalaman niya ang tungkol dito nang pumunta siya sa Lost Stone Forest kasama si Little White. Oo, tumango si Alvin bago sumagot sa pamamagitan ng voice transmission, bago ka dumating sa Hidden Fog Island, napatay ko na si Lawrence at inagaw ang Devil Seal Tablet pabalik. Hindi nagulat si Alvin na malaman ni Nympha ang tungkol sa Devil Seal Tablet. Pagkatapos ng lahat, siya ay mula sa Dao Martial Saint Land, at ang Devil Seal Tablet ay isang Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon rankings. Ito ay isang bagay na kilala sa buong Dao Martial Saint Land. Hindi na rin siya nagulat nang malaman niyang nasa kamay niya ang Devil Seal Tablet. Pagkatapos ng lahat, binanggit ni Martial Emperor Shi-Chi mula sa Lost Stone Forest na isiniwalat niya kay Nympha ang insidente tungkol sa Devil Seal Tablet. Bagamat walang ideya si Martial Emperor Shi-Chi na iyon ang Devil Seal Tablet, sa katalinuhan ni Nympha, hindi magiging mahirap para sa kanya na malaman ang mga bagay-bagay. Hindi na rin siya nagulat nang tanungin niya kung inagaw niya pabalik ang Devil Seal Tablet. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya magagawang patayin ang isang makapangyarihang Devil Cultivator sa mortal shedding stage maliban kung ginamit niya ang Devil Seal Tablet. Brother Alvin, dapat mong alagaan ng maayos ang Devil Seal Tablet. Okay pa rin dito sa Cloud Continent at Overseas Saint Islands. Kung nasa Dao Martial Saint Land ka, at may nalaman na nasa iyo ang Devil Seal Tablet, maraming tao ang titigil sa wala para lang makuha ito, paalala ni Nympha gamit ang voice na nagpatuloy sa transmission. Naiintindihan ko. Tumango si Alvin. Matagal na niyang inihanda ang kanyang sarili tungkol sa mga bagay na sinabi sa kanya ni Nympha. Kapag nakarating na siya sa Dao Martial Saint Land, hindi niya i-activate ang Devil Seal Tablet maliban na lang kung masisiguro niya na ang balita ng Devil Seal Tablet ay hindi tatagas o kung siya ay nasa life or death na sitwasyon. Kapatid na Alvin, dapat ba nating patayin itong Waki? Pagkatapos ng lahat, nakita niya kung paano mo pinatay si Devin gamit ang Devil Seal Tablet na iyon, mungkahi ni Nympha gamit ang voice transmission. Hindi, umiling si Alvin bago sumagot sa pamamagitan ng voice transmission, hindi niya alam ang tungkol sa Devil Seal Tablet at hindi niya alam na nagawa ko lang patayin si Devin dahil sa Devil Seal Tablet. Marahil ay iniisip niyang naitago ko ang tunay kong cultivation base. Kung ganoon, hihilingin ko sa kanya na manampagamit ang 99 Heavenly Tribulation na hindi niya isisiwalat ang insidente ng pagpatay mo kay Devin sa sinuman, sabi ni Nympha. Bago pa makapag-react si Alvin sa oras, pinilit na niya si Waki na manampagamit ang 99 Heavenly Tribulation na hindi niya isisiwalat ang insidente ng pagpatay ni Alvin kay Devin sa sinuman.
Nakaramdam na ng kaunting takot si Waki kay Nympha na pumatay sa makapangyarihang First Island Master ng Coral Island, at masasabing iniligtas ni Alvin ang kanyang buhay sa pagpatay kay Devon kaya wala siyang intensyon na saktan si Alvin. Dahil dito, pumayag siyang manampa na hindi sasabihin sa sino man ang tungkol sa pagpatay ni Alvin kay Devon. Bahagyang natarante pa si Alvin matapos niyang ikwento ang lahat kay Nympha. Hindi niya inaasahan na ang Island Master ng Half Moon Island, ang pinakamalakas na isla sa 4 na dakilang overseas Saint Islands, ay talagang mamamatay sa kanyang kamay. Sa katunayan, siya ay isang tao sa mortal shedding stage at mas malakas kumpara sa isang tao sa tuktok ng martial emperor stage. Bukod dito, ang kanyang tunay na anyo ay talagang isang banal na dragon. Kung hindi dahil sa Devil Seal Tablet, hindi ako makakapagdulot ng anumang pinsala kay Devon kahit na mayroong 1,000 sa akin o 10,000 sa akin. Naunawaan ito ng husto ni Alvin. Ang dahilan kung bakit niya napatay si Devon at natatakan ang kanyang kaluluwa ay dahil sa Devil Seal Tablet sa kanyang kamay. Naturally, ang pagiging Devil Cultivator ni Devon ay isang malaking contributing factor din. Kung hindi siya Devil Cultivator kundi isang normal na Martial o Dao Cultivator, ang Devil Seal Tablet ay walang epekto sa kanya. Sa oras na iyon, hindi siya magagawang patayin ni Alvin. Pero, kung hindi Devil Cultivator si Devon, hindi mangyayari ang insidenteng ito. Sa sandaling naisip niya ito, umiling siya. Parang nakatakdang mangyari ang pangyayari ngayon. Marahil, kahit na ang kanyang kaluluwa ay lamunin at natatakan, hindi pa rin maintindihan ni Devon kung bakit siya ay malas na nakatagpo ang mortal na kaaway ng lahat ng Devil Cultivator, ang Devil Seal Tablet. Kung alam niyang si Alvin ay may hawak na Devil Seal Tablet, matagal na niyang hinikayat si Alvin palayo tulad ng kung paano niya naakit si Nympha palayo. Nympha, ano ang pinakamataas na antas ng cultivation base ng isang Devil Cultivator na maaari kong selyuhan gamit ang Devil Seal Tablet na ito? Tanong ni Alvin gamit ang kanyang voice transmission. Brother Alvin, nasa innate stage ka na ngayon para masil mo ang Devil Cultivator sa anumang level ng mortal shedding stage, sabi ni Nympha. Kung gayon, paano ang mga Devil Cultivator sa stage ng Saint Rudiment? Tanong ni Alvin. Sa iyong kasalukuyang cultivation base, ang pinakamaraming magagawa mo ay ang magdulot ng takot sa Saint Rudiment Stage Devil Cultivator kahit na i-activate mo ang Devil Seal Tablet, Brother Alvin. Hindi mo talaga siya may seal, sagot ni Nympha. Nang marinig ang mga salita ni Nympha, bahagyang nadismaya si Alvin. Sa oras na nakapag-cultivate na ako sa rurok ng Martial Emperor Stage na iyon din ang peak ng innate stage, magagawa ko bang harapin ang isang Saint Rudiment Stage Devil Cultivator na may Devil Seal Tablet? Tanong muli ni Alvin. Hindi. Umiling si Nympha. Ang puwersa ng Devil Seal Tablet ay higit na nakasalalay sa yugto ng iyong cultivation base at hindi sa cultivation base per se. Sigurado akong nararamdaman mo rin ito kapag ginamit mo ito, kapatid na Alvin. Hindi talaga ito umaasa sa iyong origin energy. 1330. Nakuha ni Alvin ang mas malalim na pag-unawa sa Devil Seal Tablet salamat kay Nympha. Kahit na nakalusot lang ako sa innate stage, maaari ko ring i-seal ang isang mortal shedding stage Devil Cultivator gamit ang Devil Seal Tablet. Napaawang ang sulok ng bibig ni Alvin nang malaman niya ang tungkol dito. Ang isang tao na kakapasok lang sa innate stage, kilala rin bilang innate spirit refinery stage, ay katumbas ng void prying stage sa cloud continent. Ang isang martial artist sa void prying stage ay maaaring pumatay ng isang tulad ni Devon gamit ang Devil Seal Tablet. Ang Devil Seal Tablet ay isa lamang sa 10 mahusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon rankings at ito ay napakalangit. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, nabigla siya. Natural, ninanais din niya ang iba pang 9 na Super Saint Weapons na nirerango sa 10 Great Saint Weapon rankings. Gaano kaganda kung magagawa kong makuha ang aking mga kamay sa isa pa? Nawala si Alvin sa kanyang panaginip. Alvin, ang demonyong hayop na iyon na binago ni Devon kanina ay kamukha ng maalamat na mga banal na dragon. Sa tingin mo ba? Ang mga maalamat na banal na dragon ay talagang umiiral.
Tanong ni Waki habang nakatingin kay Alvin. Bago sumagot si Alvin, gulat na tumingin si Nympha kay Waki habang nagtanong, Dragon. Ibig mong sabihin, hindi tao si Devin. Hindi niya narinig ang tungkol dito nang ikwento ni Alvin ang pangyayari. Sinabi lang niya sa kanya ang mga bagay na ginawa ni Devin. Oo, hindi siya tao? Sagot ni Alvin kay Nympha bago tumingin kay Waki, ang tunay niyang anyo ay talagang isang banal na dragon. Isang tunay na banal na dragon. Gulong-gulo na rin ang kanyang puso nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Ang damdamin ni Alvin sa banal na dragon ay kakaiba. Sa lupa, kung saan ginugol niya ang kanyang nakaraang buhay, ang mga dragon ay isang espiritual na simbolo sa kanyang bayan Hua. Kinakatawan nito ang ilang bilyong kababayan niya mula sa bansang Hua. Sa lupa, ang mga tao mula sa bansang Hua ay tinawag ding mga inapo ng dragon. Naturally, ang mga dragon na nagpapahiwatig ng mga Hua ay sinaunang maalamat na silangang mga dragon. Ito ay naiiba sa mga dragon sa kanlurang bansa. Sa opinyon ni Alvin, ang mga may pakpak na dragon sa mata ng mga kanlurang bansa ay ilang malalaking paniki lamang. Hindi ito maihahambing sa maalamat na silangang mga dragon ng kanyang tinubuang bayan. Bukod dito, kahit na ang pamamaraan, Nine Dragons War Sovereign Technique, nilinang niya sa buhay na ito ay walang direktang koneksyon sa mga dragon, ito ay hindi direktang konektado sa kanila. Nang marinig ni Waki ang mga salita ni Alvin, siya ay natakot at nabigla. Tumingin si Alvin kay Nympha at nagtanong, Nympha, may mga dragon clan ba ang Dao Martial Saint Land? Brother Alvin, paano mo nalaman ang tungkol sa mga dragon clan? Bahagyang nagulat si Nympha. Sa katunayan, hindi lahat ng tao sa Dao Martial Saint Land ay alam ang tungkol sa mga dragon clan. Ito ay dahil ang mga banal na dragon ng mga angkan ng dragon ay karaniwang pinananatili ang mababang profile kaya hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa kanilang pag-iral. Natural, hindi ito nangangahulugan na ang mga banal na dragon ng mga angkan ng dragon ay ganap na naputol ang kaugnayan nito sa panlabas na mundo. Sa kabaligtaran, kapag ang mga miyembro ng dragon clan ay umabot na sa maturity, sila ay itataboy sa kanilang mga clan upang sila ay makapagsanay. Sa Dao Martial Saint Land, ang sinumang random na taong dumaan sa iyo sa mataong kalye ay maaaring miyembro lamang ng mga Dragon Clan. Sa totoo lang, kung ang mga miyembro ng Dragon Clans ay hindi nagkusa na ipakita ang kanilang tunay na anyo, walang sino man ang magiging mas matalino. Ang mga Dragon Clan ay mayroon ding sariling mga patakaran. Hindi sila pinahintulutang ihayag ang kanilang tunay na anyo maliban na lamang kung nakatagpo sila ng sitwasyong buhay o kamatayan at walang ibang miyembro mula sa kanilang mga angkan ang makakaligtas sa kanila. Ang mga miyembro ng mga Dragon Clan na nang-ahas na sumuwi sa panuntunan ay madakip ng isang pangkat ng pagpapatupad at makukulong sa Dragon Prison Valley sa buong buhay nila. Dahil sa kadahilanang ito, napakakaunting mga miyembro ng Dragon Clan ang maglalakas loob na ipakita ang kanilang tunay na anyo. Naturally, mayroon ding ilang miyembro mula sa mga Dragon Clan na nakakulong sa Dragon Prison Valley sa buong buhay nila. Angkop silang pinarusahan dahil sa pagsisiwalat ng kanilang mga pagkakakilanlan. Narinig ko ito mula sa isang Devil Cultivator, sabi ni Alvin. Devil Cultivator. Sumimangot si Nympha. Brother Alvin, kilala mo ang isang Devil Cultivator. Tumango si Alvin bago sinabi kay Nympha ang tungkol kay Bart at kung paano niya kinuha ang katawan ng banal na dragon ni Devin. Isang Devil Cultivator mula sa Devil Seal Tablet. Isang Saint Stage powerhouse na minsang nagbukas ng 59 na Saint Veins. Maingat na sinabi ni Nympha, Brother Alvin, walang Devil Cultivator na simple. Dahil ang natitirang kaluluwa ni Bart ay umalis na sa iyong katawan, huwag kang masyadong lumapit sa kanya sa hinaharap. Bilang isang tao mula sa Dao Martial Saint Land, natural na alam ni Nympha kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang Devil Cultivators, at lahat ng konotasyong dala nito. Bagamat hindi lahat ng Devil Cultivator ay masasama, 9 sa 10 masasamang tao sa Dao Martial Saint Land ay Devil Cultivator. Sa Dao Martial Saint Land, ang mga Devil Cultivator ang pinakakinasusuklaman. Natural, ito ay inilapat lamang sa mga mahihinang Devil Cultivator.
Kung ang makapangyarihang mga Devil Cultivator ay lumakad sa isang mataong kalye, walang sino man ang maglalakas loob na magsabi ng anumang masama, lalo pa ang makipag-away. Ang Dao Martial Saintland ay isang lugar kung saan ipinatupad ang batas ng gubat. Ito ay isang mundo kung saan namumuno ang malalakas. Sige. Tumango si Alvin, ngunit hindi siya nag-aalala. Nasa kamay niya ang Devil Seal tablet kaya kailangan ba niyang matakot sa Devil Cultivators? Kung ang kaluluwa ni Bart ay nakatago sa katawan ng isang tao, ang Devil Seal tablet ay maaaring hindi epektibo laban sa kanya. Gayunpaman, ngayong nakuha na niya ang isang katawan, ang Devil Seal tablet ay makakapag-seal sa kanya. Brother Alvin, kanina sinabi mo na ang tunay na anyo ni Devin ay isang itim na banal na dragon, tama ba? Tanong ni Nympha nang maisip niya ito muli. Tumango si Alvin. Mukhang Devil Dragon si Devin, hindi makapaniwalang sabi ni Nympha, paano mabubuhay pa rin ang Devil Dragons? At saka, ang isang ito ay talagang umabot sa mortal shedding stage sa ganoong kapaligiran. Baka sa mukha niya ang takot nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Devil Dragon. Natigilan si Alvin, Nympha, ano ang pagkakaiba ng Devil Dragon at ng Divine Dragon? Wala talagang pagkakaiba dahil ang mga Devil Dragons ay mga Divine Dragon din. Gayunpaman, ang mga Devil Dragon ay maaaring ituring na mga variant sa mga Divine Dragon. Ito ay isang variant Divine Dragon, patuloy ni Nympha, lahat ng Devil Dragons ay mga Divine Dragon na nag-devil. Ang ganitong uri ng mga Divine Dragon ay hindi tinatanggap sa mga Dragon Clan. Ito ay papatayin sa sandaling ito ay ipinanganak. Pinatay. Nagulat si Alvin. May alingaw-ngaw sa Dao Martial Saintland na nagsasabi na ang unang Devil Dragon ay isinilang matagal na ang nakalipas. Noong ipinanganak ang Devil Dragon na ito, halos naging sanhi ito ng pagkalipol ng buong Dragon Clan. Dahil dito, ang Dragon Clan na iyon ay kailangang gumaling sa loob ng ilang libong taon bago sila tuluyang gumaling, sabi ni Nympha. Isang Devil Dragon ang halos naging dahilan ng pagkalipol ng Dragon Clan. Napakalakas nito. Nagulat si Alvin. Hindi dahil malakas ito. Sa araw ng kapanganakan nito, lihim nitong niloko ang iba pang miyembro ng Dragon Clan, sabi ni Nympha sa isang hininga, sinasabi na dahil sa ginawa niyang devil sa halos kalahati ng mga miyembro ng Dragon Clan ay lumikha ito ng hindi pa nagagawang sibil na alitan sa Dragon Clan. Ang sibil na alitan na iyon ay halos paksain ang lahat ng mga angkan ng Dao It Martial hanggang sa ang lahat ng mga dragon sa Dao It Martial ay nawasak. Nang mga taon na ang lumipas na sa wakas ay lumitaw silang muli. Dahil dito, ang mga Devil Dragon na ipinanganak sa mga Dragon Clan ay agad na pinapatay. Tanong muli ni Alvin. Oo. Tumango si Nympha. Gamit ang nakaraan bilang isang aral, ang mga Dragon Clans ay nagtakda ng isang bagong panuntunan na ang lahat ng Devil Dragon na ipinanganak sa mga clans ay agad na papatayin upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo sa hinaharap. Naturally, ang mga Devil Dragon ay bihira. Sinasabi na maaaring wala kahit isang Devil Dragon na isinilang kada 1,000 taon, paliwanag ni Nympha. Tulad ng kasabihan, isang nakagat, 2 beses nahihiya. Napabuntong hininga si Alvin. Brother Alvin, ilang kuko ang taglay ng Devil Dragon na nakita mo kanina? Biglang nagtanong si Nympha na parang may naalala siya. 5, sagot ni Alvin. 5. Natarante si Nympha nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Kuya Alvin, sigurado ka ba? Oo. Tumango si Alvin. My goodness. Ang Devil Dragon na iyon ay talagang ang lineal descendant ng Dragon Clan. Ungol ni Nympha pagkatapos niyang huminga. Sinabi nga ni Bart na siya rin ang lineal descendant ng Dragon Clan. Nympha, narinig mo lang ang dami ng claws niya sa kanyang mga paa, paano mo malalaman na siya ang lineal descendant ng Dragon Clan? Nagtataka si Alvin. Brother Alvin, hinati ng mga Dragon Clans ang mga miyembro nito sa 3 kategorya ayon sa kadalisayan ng kanilang dugo. Ang tunay na anyo ng isang ordinaryong miyembro sa Dragon Clan ay isang 3-clawed Divine Dragon. Ang kanilang lakas ay ordinaryo din.
Natural, sila ay ordinaryo lamang kumpara sa ibang mga miyembro sa Dragon Clan, mitigang paliwanag ni Nympha, sa itaas ng 4 na banal na Dragon Law ang nasa itaas ng 3 dragon. Ang mga Divine Dragon na may 4 na kuko ay ang mga may hawak na mahalagang posisyon sa angkan ng mga dragon. Ang mga angkan ay 5 kukoy na Divine Dragon. Tanging isang 5 kukoy na Divine Dragon ang nakakapagbigay ng takot sa mga miyembro ng mga Dragon Clans. Nagpatuloy si Nympha sa pagsasalita, ayon sa narinig kong bulong-bulungan, mayroon lamang 5 kuko na Divine Dragon sa isang Dragon Clan. Hinding-hindi magbabago ang bilang. Isang bagong 5 clawed na Divine Dragon ay isisilang lamang kapag ang isang matandang 5 clawed na banal na dragon ay namatay o sumailalim sa Transcendence. Ang isang 5 clawed Devil Dragon ay napakabihirang kahit na sa 10 dragon. Nagpatuloy si Nympha, sinasabi na ang unang Devil Dragon na lumitaw sa kasaysayan ng mga Dragon Clans ay isang 5 clawed Devil Dragon. Ito ay isang lineal descendant ng Dragon Clan. Hindi inaasahan ni Alvin na ang mga miyembro ng Dragon Clan ay pagkakategorya sa ganitong paraan. 3 clawed Divine Dragons, 4 clawed Divine Dragons, at 5 clawed Divine Dragons. Ito ang kanyang unang pagkakataon na nakakita ng isang tunay na banal na dragon, at ang dragon na ito ay talagang isang 5 claw na banal na dragon. Bukod dito, ito ay isang 5 claw na Devil Dragon. Ayon kay Nympha, ang 5 clawed Devil Dragons ay napakabihirang. Kakaiba iyon. Dahil ang mga angkan ng dragon ay mayroon ng panuntunan na nagsasabi na ang lahat ng Devil Dragon ay kailangang patayin sa pagkabata, bakit buhay pa si Devin? At saka, umalis talaga siya sa Dao Martial Saintland at pumunta rito. Hindi mapigilan ni Alvin na mataranta habang iniisip ang kanyang sword at ang pagkakakilanlan ni Devin. 1331. Wala akong ideya. Marahil, ang ilang mga kaapo-apuhan ng mga Dragon Clan ay nag-aaksaya na patayin siya at naawa sa kanya, haka-haka ni Nympha, posible rin na pinaalis nila siya sa Dao Martial Saintland dahil doon. Kung hindi, pabayaan ang isang juvenile 5-clawed Divine Dragon, kahit na ito ay isang adult na 5 claw na dragon, hindi ito papayag na makalayo ang dragon na may sapat na gulang. Ang isang 5 clawed na banal na dragon ay nagmana ng bloodline ng Dragon Clan, at ito ang ugat ng Dragon Clan. Kung hindi dahil sa katotohanan ang 5 clawed Devil Dragon ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanila, hindi ito pababayaan ng mga Dragon Clans. Juvenile. Nympha, ibig mong sabihin. Si Devon, ang Island Master ng Half Moon Island, ay isang juvenile 5-clawed Divine Dragon. Natarante si Alvin. Ang kanyang katawan ay bahagyang higit sa 100 metro ang haba. Siya ay higit sa 50 taong gulang. Ang 5 clawed na Divine Dragon ay umabot lamang sa adulto sa edad na 100. Sa oras na iyon, ang tunay na anyo nito ay maaaring umabot ng hanggang 300 metro ang haba, sagot ni Nympha. Ang pagiging adulto ay nasa 100 taong gulang. Isang kibot ang makikita sa sulok ng bibig ni Alvin. Ang mga angkan ng dragon ay iba sa mga tao. Kapag sila ay ipinanganak, mayroon na silang habang buhay na 1,000 taon bago pa man sila magsimulang magtanim. Kapag nagsimula na silang magtanim at gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa mortal shedding stage, ang kanilang habang buhay ay maaaring tumaas ng hanggang 3,000 taon, patuloy ni Nympha. Kapag nakagawa na sila ng isang pambihirang tagumpay sa saint stage, 10,000 taon magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan kapag nakapasok na sila sa stage ng santo. Nang marinig ito, agad na natahimik si Alvin. Ito ay higit na makalangit kaysa sa ibang mga angkan. Ang mga tao, halimbawa, bago sila umabot sa Martial Emperor stage, sila ay magkakaroon ng habang buhay na 100 taon. Nang pumasok sila sa Martial Emperor stage, nagkaroon sila ng lifespan na 200 taon. Hindi sila maihahambing sa mga angkan ng dragon. Ang mga angkan ng dragon ay parang mga paboritong anak ng Diyos, isip ni Alvin. Masasabi mong sila ang mga paboritong anak ng Diyos. Buti na lang mababa ang kanilang reproductive capacity. Kung hindi, ang mundong ito ay matagal na nilang pinamumunuan. Sigaw ni Nympha. Lubos na sumang-ayon si Alvin sa kanya.
Kung ang mga miyembro ng makapangyarihang angkan ng dragon ay maaaring umabot sa bilang ng mga tao, pabayaan ang Dao Martial Saint Land, maging ang 3 dakilang mortal continents ay pinamumunuan nila. Sa oras na iyon, ang ibang mga angkan at tribo ay maaari lamang magpasakop sa tadhana na maging kanilang mga alipin. Ang palitan sa pagitan nina Alvin at Nympha ay nangyari sa pamamagitan ng voice transmission. Dahil dito, si Waki ay walang narinig na salita mula sa simula hanggang sa katapusan. Alvin, dapat. Tumingin si Waki kay Alvin. Magsasalita pa sana siya nang bigla siyang tumigil. Naningkit ang kanyang mga mata, at agad na namutla ang kanyang mukha. Parang may humawak ng mahigpit sa lalamunan niya. Sabay-sabay, lumingon sina Alvin at Nympha para tumingin sa likuran niya. Isang napakalaking figure ang umakyat sa langit. Ang paikot-ikot na katawan na mahigit 100 metro ang haba ay mukhang napakarilag. Isa itong 5-claw na Divine Dragon. Gayunpaman, hindi tulad ng isang ordinaryong banal na dragon, ang katawan nito ay ganap na itim, at ang mga itim na kaliskis sa katawan nito ay malamig na kumikinang sa liwanag. Ang pulang-pula nitong mga mata ay sumangkit at nakatitig ng masama kay Alvin. Anak, ikaw talaga ang maswerteng bituin ko. Hindi lang nakita mo ang katawan ng lineal descendant ng isang dragon clan para sa akin, ngunit isa rin itong 5-clawed devil dragon bukod pa doon. Ang devil daw ang katangian nitong 5-clawed devil dragon, at ito ang pinakamagandang katawan para sa devil cultivator. Ang 5-claw na devil dragon ay nagsalita na parang tao sa nasa sabik na tono. Si Bart, ang devil cultivator ang pumalit sa devil dragon, ang nagsasalita. Dati, hiniling ni Bart kay Alvin na hanapin ang katawan ng lineal descendant ng isang dragon clan para sa kanya. Gayunpaman, hindi niya talaga sinasadya ang sinabi niya. Sa Dao Martial Saint Land, walang duda na ang katawan ng isang dragon ay isang uri sa lahat ng mga tribo at angkan, partikular na ang katawan ng isang 5-clawed divine dragon dahil ito ay napakalakas. Hindi inaasahan ni Bart na makakatagpo niya ang katawan ng isang divine dragon na may 5 kuko, ano ba, isa pa itong 5 kuko na devil dragon sa ibabaw nito, nang sundan niya si Alvin. Ang 5-clawed devil dragon ay ipinanganak na devil, at ang sining na ginagawa nito ay ang devil cultivation daw. Para kay Bart na dating isang saint stage devil cultivator, ang katawan ng 5-clawed devil dragon ay ang pinakamagandang katawan sa buong mundo. Ito ang pinakaangkop para sa kanya. Bastard, nakuha mo na ba ang katawan niya? Tanong ni Alvin. Bastard. Sa sandaling umalis ang salitang ito sa bibig ni Alvin, maging si Nympha o si Waki, na labis na natakot kaya tumayo siya sa kanyang lugar sa gilid, isang kibot ang lumitaw sa sulok ng kanilang mga bibig. Agad na tumawa si Nympha bago siya tumingin kay Alvin at nagtanong, Brother Alvin, hindi mo ba sinabing Bart ang pangalan niya? Bakit mo siya tinawag na bastard? Hindi ba pareho? Inosenteng tanong ni Alvin. Pareho. Nang makita kung gaano inosente ang hitsura ni Alvin, hindi na nakapagpigil si Nympha at tumawa ng malakas. Ang bastard ba ay hindi katulad ng pagong? Boy, nakapagdesisyon na ako. Mula ngayon, hindi na Bart ang pangalan ko. Ang 5-clawed devil dragon ay umikot sa hangin, at ang kanyang pulang-pulang mata ay napuno ng madugong sigla. Mahina at nakakabingi ang boses niya. Hindi na Bart. Kung gayon ano ang itatawag mo sa iyong sarili? Tanong ni Alvin. Hindi ba Devin ang orihinal na pangalan ng taong ito? Well, sa tingin ko ay maganda ang pakinggan ng pangalan. Mula ngayon, ang pangalan ko ay Devin, sabi ng 5-clawed devil dragon sa paraang parang tao. Diyong. Ang pangalang ito ay talagang maganda sa pandinig. Mas maganda ito kaysa sa dati mong pangalan. Tumawa si Nympha. Oo naman. Kung hindi maganda ang pangalan na ito, papalitan ko ulit. Babae, ang sarap mo talaga. Buong pagmamalaking itinaas ng 5-clawed devil dragon ang ulo ng dragon nito at tumingin kay Alvin. Boy, remember, call me Devin next time. You can call me Lord Devin or Senior Devin. Hindi siya pinansin ni Alvin at walang pakialam na tinanong siya, bakit hindi ka nagbabago?
Hindi ko pa ganap na sakupin ang kanyang katawan. Kahit na ang katawan ng Devil Dragon na may 5 kuko ay nawala ang kaluluwa nito, kailangan ko pa ring gumugol ng ilang oras bago ko ito ganap na mabawi. Ang dahilan kung bakit ako lumabas ay upang sabihin sa iyo na kakailanganin ko ng kaunti pang oras upang ganap na masakop ang katawan na ito, sagot ni Devon, na dating kilala bilang Bart. Ang Devon na ito ay hindi na ang dating Devon, ang Island Master ng Half Moon Island. Sa halip, ang Devil Cultivator na si Bart ang nagmula sa Dow Marshall Saintland at pinalitan ang kanyang pangalan ng Devon. Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, nang hindi man lang hinintay na tumugon si Alvin, ang mahigit 100 metrong haba ng katawan ay nanginig bago ito nagtago sa ulap ng bundok at nawala sa paningin ni Alvin at ng iba pang 2 tao. Kalmado sina Alvin at Nympha. Sa kabilang banda, labis na nabigla si Waki. Hindi niya nabawi ang kanyang pakiramdam sa napakatagal na panahon. Hindi pa ba patay si Devon, ang Island Master ng Half Moon Island? Bakit siya biglang bumalik para mabuhay? Wala man lang siyang paliwanag dito. Sa sandaling ito, si Alvin at Nympha ay bumaba mula sa langit at hinanap ang 85 na tuyong bangkay na ang vital essence ay ganap na hinigop ni Devon, ang Island Master ng Half Moon Island, bago kinuha ang spatial rings mula sa kanila. Hindi rin nila nakalimutang kunin ang profundity fragments. Kahit na ang profundity fragment ay hindi kapaki-pakinabang sa kanila, maaari itong gamitin ng mga tao sa Alvin sect. Sa katunayan, ang ilan sa 85 pinatuyong bangkay ay nasa Marshall Emperor stage kaya mayroon silang Emperor stage profundity fragment sa kanilang mga katawan. Kung hindi kayo pumunta sa Half Moon Island, hindi kayo namatay. Sayang. Mas mabuting maging ordinaryong tao kung may susunod pang buhay. Napabuntong hininga si Alvin. Kasabay nito ang pagtapak niya sa lupa. Agad na yumanig ang lupa at nagsimulang lumitaw ang nakakatakot na mga bitek na parang sapot ng gagamba sa ilalim ng 85 tuyong bangkay. Sa susunod na segundo, ang lahat ng mga tuyong bangkay ay nahulog sa mga bitek. Matapos kumilos muli ni Alvin, sila ay nabaon ng malalim sa lupa. Sa wakas ay makakapagpahinga na sila sa kapayapaan ngayon. Nympha, umalis na tayo. Sinenyasan ni Alvin sina Nympha at Waki bago siya lumabas. 88 tao ang pumasok pero 3 lang ang lumabas. Nakaramdam si Alvin ng lamig sa kanyang puso. Hindi pa rin maintindihan ni Waki ang nasaksihan niya kanina. Hindi napigilan ang tanong na kumukulo mula sa kanyang dibdib, tinanong niya si Alvin, kanina. Bago pa niya matapos ang kanyang tanong, pinutol na siya ni Alvin at sinabing, alam ko kung ano ang gusto mong itanong. Si Devon, ang Island Master ng Half Moon Island, ay patay na talaga. Siya ang pumatay sa akin. Kung tungkol sa dragon kanina, iyon lang ang katawan ni Devon. Ang aking kaibigan ang pumalit sa kanyang katawan. Pag-hijack ng kaluluwa. Nagulat si Waki. Alam mo rin ang tungkol sa soul hijacking. Si Alvin ay nagulat din. Ang soul hijacking ay kapag kinuha ng isang kaluluwa ang isa pang katawan. Kadalasan, tanging isang Marshall Emperor na ang kaluluwa ay dumaan sa isang espesyal na pagsasanay ang makakagawa nito. Ang isang ordinaryong Marshall Emperor na ang kaluluwa ay hindi pa nasanay ay hindi makakagamit ng soul hijacking kahit na siya ay nasa tuktok na ng Marshall Emperor stage. Sa kabaligtaran, kahit na ang isa ay nasa first level Marshall Emperor stage lamang, magagamit ng isa ang soul hijacking hanggat ang kanyang kaluluwa ay nasanay. Ito ay katulad ng Rebirth Marshall Emperor. Sa oras na iyon, nais ng Rebirth Marshall Emperor na agawin ang katawan ni Alvin at simulan ang kanyang paglalakbay sa paglilinang para sa kanyang ikatlong reinkarnasyon. Sa kasamaang palad, bago niya ma-hijack ang katawan ni Alvin, ang kaluluwa ni Alvin na nagmula sa lupa ay pinalitan na ang kaluluwa at katawan ni Alvin. Matapos itong matuklasan ng Rebirth Marshall Emperor, nagalit siya at sinubukang salakayin ang kaluluwa ni Alvin. Sa kasamaang palad, nabigo siya, at nagresulta ito sa pagkawasak ng kanyang kaluluwa sa alabok. Ang Three Lives Rebirth technique na nilinang ng Rebirth Marshall Emperor ay pangunahin upang pinuhin ang kanyang kaluluwa.
Kung ako iyon, sa palagay ko ay hindi ko magagawa ang soul hijacking kahit na nakagawa na ako ng tagumpay sa rurok ng Martial Emperor stage. Napakalinaw ni Alvin tungkol dito. Nabasa ko na ang record tungkol sa soul hijacking sa isang sinaunang aklat noon. Sinasabing matagal na ang nakalipas sa Cloud Continent, partikular na susunayin ng ilang Martial Emperors ang kanilang mga kaluluwa upang magamit nila ang soul hijacking bago sila mamatay upang sakupin ang katawan ng ibang tao upang mabawi ang panibagong lis sa buhay, sagot ni Waki. Sa kasamaang palad, ang bilang ng mga talagang nagtagumpay ay napakaliit. Kung ang isang tao ay magtagumpay sa pagsasagawa ng soul hijacking, kung gayon ay okay pa rin. Gayunpaman, kung ang isa ay mabibigo, ang kaluluwa ng isang tao ay agad na madudurog sa alabok. Napabuntong hininga si Waki. Natural, alam na ni Alvin ang lahat ng ito. Dahil dito kailangan ng Rebirth Martial Emperor na makahanap ng pinakamagandang pagkakataon bago niya ma-hijack ang katawan ni Alvin. Kung hindi, ang kanyang kaluluwa ay nasa panganib na madurog. Sa kasamaang palad, nakatagpo niya ang kaluluwa ni Alvin na nagmula sa lupa. Dahil dito, ang kanyang kaluluwa ay nabasag sa alabok. Gayunpaman, ang Rebirth Martial Emperor pa rin ang Rebirth Martial Emperor. Ang kanyang kaluluwa na dumaan sa maraming pagsasanay ay napakalakas. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay nadurog na, ang lahat ng kanyang alaala ay naiwan para kay Alvin na siya ring kasalukuyang Alvin. 1332. Ang soul hijacking ay lubhang mapanganib. Kahit na ang mga powerhouse ng Saint Stage ay hindi 100% tiwala na magtatagumpay sila maliban sa mga nasa pinakatuktok. Ngumuso si Nympha. Well, hindi ko akalain na ang mga nasa tuktok sa mga powerhouse ng Saint Stage ay kailangang magsagawa pa rin ng soul hijacking, ang sabi ni Alvin. Tama. Ang soul hijacking ay hindi masyadong nakakaakit sa mga powerhouse ng Saint Stage. Tumango si Nympha. Ang isang ordinaryong tao ay isa sa panganib lamang ang kanilang buhay upang gamitin ang soul hijacking kapag malapit na sila sa kanilang kamatayan. Dahil malapit na silang mamatay, maaari na rin silang mag-away. Para naman sa mga nasa tuktok sa mga powerhouse ng Saint Stage, mayroon silang mga buhay na walang hanggan kaya hindi na nila kailangang gumamit ng soul hijacking. Maliban na lang kung sila ay mga Devil Cultivator at nasil ng Devil Seal Tablet at nawala ang kanilang mga katawan. Katulad ni Bart, ang kasalukuyang Devon. Mga powerhouse ng Saint Stage. Hindi naintindihan ni Waki ang mga powerhouse ng Saint Stage o isang bagay na binanggit ni na Alvin at Nympha. Puno ng pagkalito ang mukha niya. Maaari kang magtanong sa iyong guro tungkol sa mga bagay tungkol sa mga powerhouse ng Saint Stage, tumingin si Nympha kay Waki bago walang pakialam na sinabi, gayunpaman, maliban dito, sana ay hindi mo nasasabihin sa kanya ang tungkol sa insidenteng naganap kanina. Hindi makikinabang ang alinman sa inyo kung gagawin mo iyon. Napakaseryoso ng isyong ito dahil may kaugnayan ito sa 5 Clawed Devil Dragon. Alam na alam ito ni Nympha. Bagamat ang 5 Clawed Devil Dragon ay inabandona ng mga angkan ng dragon, ang katotohanan na hindi siya namatay sa kanyang kamusmusen ay nangangahulugan na ang isang tao sa mga lineal na inapo ng Dragon Clan ay sadyang itinago ang kanyang pag-iral. Ang lineal descendant ng Dragon Clan na iyon ay kailangang magkaroon din ng mataas na posisyon. Kung nalaman nitong namatay na ang Devil Dragon na may 5 kuko, at nahuli na ang kanyang katawan, madaling maisip kung gaano ito kagalit. Siguradong isa itong adultong 5 Clawed Divine Dragon. Hindi bababasa, ito ay dapat na nasa Saint Stage, at maaari itong gumawa ng maraming pinsala kung ito ay nagalit. Di nagtagal, ibinahagi ni Nympha ang kanyang mga alalahanin kay Alvin. Ang bagay na ito ay talagang medyo magulo. Dapat tayong mag-isip ng isang siguradong plano para harapin ito. Hindi biro kapag ang isang nasa hustong gulang na 5 Clawed Divine Dragon ay nagalit. Patuloy na hinalughog ni Alvin ang kanyang isip, sinusubukang humanap ng solusyon para sa bagay na ito. Mabilis siyang nakaisip ng ideya. Sa sandaling sinabi niya kay Nympha, agad siyang pumayag. Mukhang maganda ang ideyang ito.
Sa pamamagitan nito, hindi tayo dapat matakot na magagalit tayo sa may sapat na gulang na 5 kuko na Divine Dragon. Bagamat ang puwersa sa likod ni Nympha ay medyo malakas na puwersa sa Dao Martial Saintland, hindi rin sila mangangahas na direktang makipag-away sa mga Dragon Clan. Hindi mahirap para sa puwersa sa likod ni Nympha ang pagpatay sa isang 5 kuko na Divine Dragon, ngunit ang problema ay ang pagpatay sa isang 5 kuko na Divine Dragon ay magpapagalit din sa buong Dragon Clan. Ang pagiging protection ng Dragon Clan sa kanilang sariling uri ay kilala sa mga powerhouse ng Saint Stage sa Dao Martial Saintland. Sa labas ng malalalim na kabundukan na natatakpan ng mga ulap at ambon, 3 tao ng Overseas Saint Island ang lumipad sa himpapawid habang sila ay tahimik na naghihintay. Ang 3 Vice Island Masters ng Half Moon Island ay nakahover sa gilid habang nakapikit habang sinusubukan nilang magkaroon ng mental composure. Bigla silang nagmulat ng mata na parang may napansin. Sa isang sulyap pa lang, may nakita silang 3 figure na unti-unting lumilitaw mula sa likod ng mga ulap at ambon ng malalalim na kabundukan. Sa paglitaw ng mga numero, ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito ay naging maliwanag kaagad. Silang dalawa. Paano ito nangyari? Nagpalitan ng tingin ang 3 Vice Island Masters ng Half Moon Island sa isa't isa. Kitang-kita nilang lahat ang hindi paniniwala sa mga mata ng isa't isa. Hindi nila nakitang kakaiba na nakaligtas si Nympha. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng Island Master na wala silang magagawa sa teenager na babaeng ito. Gayunpaman, ang katotohanan na ang iba pang 2 tao ay nakalabas din ng buhay ay pumuno sa kanila ng hindi paniniwala. Sa tama, ang 2 taong ito ay dapat naganap na hinihigop ng Island Master ang kanilang vital essence at naging mga tuyong bangkay. May kakaiba dito. Huminga ng malalim, sabay-sabay na gumalaw ang 3 at lumipad patungo sa 3 taong kalalabas lang. Ang 3 taong lumabas ay walang iba kundi sina Alvin, Nympha, at Waki. Sa sandaling lumabas sila, agad nilang nakita ang mga tao mula sa Hidden Fog Island na paparating upang tanggapin sila sa ilalim ng First Island Master of Hidden Fog Island, ang pangunguna ni Tenzin. Paano na? Nagliwanag ang mga mata ni Tenzin, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa nang tumingin siya kay Nympha. Buong tiwala siya kay Nympha. Noong araw na iyon, napatay ni Nympha ang pinakamalakas na tao sa Coral Island Martial Competition sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanyang kamay. Ang kanyang lakas ay mas malakas pa kaysa kay Alvin. Mula noon, kumpara kay Alvin na nakakuha ng unang pwesto sa Hidden Fog Martial Competition, mas mataas ang inaasahan niya para kay Nympha. Umiling si Nympha. Nagulat si Tenzin, at lumingon din siya kay Alvin at Waki. Napailing din ang dalawa. Anong nangyayari? Don't tell me. Wala ni isa sa inyo ang pinili ni Lord Devon. Tanong ni Tenzin na may disappointment sa mukha. Ang mga kondisyon na itinakda ni Lord Devon sa pagpili ng kanyang direktang disipulo ay masyadong mahigpit. Isang round lang, at na-disqualify na kami. Napangiti si Waki. Kasabay nito, bumalik siya upang tumayo sa tabi ng Martial Emperor Wesley. May bakas ng pait sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang ihilang kapatid niya mula sa parehong amo, ang mga kapatid na nakasama niya ng maraming taon, ay mananatili sa Half Moon Island magpakailanman. Higit sa lahat, bagamat alam niya ang dahilan ng kanilang pagkamatay, wala siyang masabi. Kung hindi lamang siya, maging ang kanyang amo, si Martial Emperor Wesley, ay madadala din sa gulo na ito. Maaari niyang piliing huwag pansinin ang mga salita ni Alvin, ngunit wala siyang pagpipilian maliban sa paniwalaan ang mga salita ni Nympha. Bagamat hindi sinabi ni Nympha sa kanya ang totoong dahilan, hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Brother Alvin, ikaw at si Miss Nympha ay disqualified din. Hindi makapaniwalang tanong ni Martial Emperor Harris. Sa totoo lang, hindi lang siya, maging ang grupo ng mga tao, kabilang ang Martial Emperor Wesley, ay may ekspresyon sa kanilang mga mukha ng hindi makapaniwala. Kahit na siya ay na-disqualify. Sino pa ang maaaring maging direktang disipulo ng Island Master ng Half Moon Island? Lahat sila ay nakasaksi sa lakas ni Nympha noon.
Isinasantibi ang insidente noong pinatay niya ang first island master ng Coral Island gamit ang panlabas na puwersa, ang katotohanan na nagawa niyang patayin ang pinakamalakas na tao sa Coral Island martial competition sa isang suntok lamang ay sapat na upang ipakita na ang kanyang lakas ay tiyak na nalampasan ang higit sa 70 katao na nagmula sa 3 dakilang overseas Saint Islands. Mukhang may pag-asa pa ang Heaven Reef Island natin. Humagalpak ng tawa ang first island master of Heaven Reef Island. Sa 85 katao na hindi pa lumalabas, ang pinakamalakas na tao ay dapat ang kampyon ng ating Heaven Reef Island Martial Competition. Tama. Mukhang si Lord Devon ay hindi lamang tumitingin sa lakas ng nag-iisa kapag pinili niya ang kanyang direktang disipulo, sumigaw ang elder ng Heaven Reef Island na sumama sa kasiyahan. Nang marinig ang tawa mula sa First Island Master of Heaven Reef Island, si Alvin ay tumingin sa kanya ng walang pakialam at naisip niya, kung alam niyang lahat ng 30 tao mula sa Heaven Reef Island ay namatay na. Magagawa pa ba niyang tumawa ng malakas ng ganoon? Ano ba talaga ang nangyari? Ang 3 Vice Island Masters ng Half Moon Island ay patuloy na nakatingin kina Alvin at Waki. Hindi talaga nila maintindihan kung paano nakaligtas ang dalawang ito. 3 Vice Island Masters. Sa sandaling ito, isang boses ang pumasok sa kanilang mga tainga at naging sanhi ng kanilang panginginig. Pareho silang napatingin sa lilang figure na nakatayo sa di kalayuan. Ang may-ari ng voice transmission ay walang iba kundi si Alvin. Matagumpay na natanggap ni Lord Devon ang mahahalagang diwa ng iba pang 85 tao. Sinabi niya sa akin na ipaalam sa 3 sa inyo na siya ay pupunta sa closed-door cultivation sa mga bundok, patuloy na sinabi ni Alvin. Ikaw. Nang marinig ito, tinitigan nila si Alvin na parang nakakita lang sila ng multo. Alam niya talaga ang tungkol kay Devon, ang kanilang island master ng Half Moon Island, na sumisipsip ng vital essence. Bakit? Gulat ba kayong 3? Nagpatuloy si Alvin sa isang hininga, sa totoo lang, medyo nakakabigla ang araw na ito. Ako at ang vital essence ni Waki ay halos na-absorb na ng Island Master Devon at muntik na kaming maging mga tuyong bangkay. Buti na lang at dumating si Nympha sa takdang oras at iniligtas kaming dalawa. Para sa kapakanan ni Nympha, Island Master Devon ay nagpasya na hindi niya ako pabayaan. Sumisipsip siya ng vital essence. Nakikita ko. Nang marinig ito, ang 3 Vice Island Masters ng Half Moon Island ay tumingin kay Nympha at sa wakas ay naunawaan ang nangyari. Hindi nila pinaghihinalaan ang mga salita ni Alvin. Kung hindi yun ang kaso, naniniwala silang hindi makakalabas ng buhay sina Alvin at Waki. Sa katunayan, si Devon, ang kanilang Island Master ng Half Moon Island, ay mas makapangyarihan kaysa sa isang tao sa tuktok ng Martial Emperor Stage. Kahit na silang 3 ay nasa tuktok na ng Martial Emperor Stage, hindi pa rin nila magagawang talunin si Devon, ang Island Master ng Half Moon Island, kahit na sila ay magsanib puwersa. Kung ano ang susunod na mangyayari, tayong 3 ay walang planong makialam. Hiniling ni Island Master Devon sa inyong 3 na linisin ang kalat. Muling pumasok sa tainga ng 3 Vice Island Masters ng Half Moon Island ang voice transmission ni Alvin. Tumango naman silang 3. Katulad nito, nalutas ang usapin. Ang 3 Vice Island Masters ng Half Moon Island ay hindi alam na ang kanilang Island Master ng Half Moon Island, si Devon, ay aktwal na pinatay, at ang kanyang katawan ay kinuha ng ibang tao. Hindi sila nagduda sa mga salita ni Alvin. Ito ay dahil bulag silang nagtiwala sa lakas ni Devon. 88 katao mula sa 3 dakilang overseas Saint Islands ang pumasok sa malalim na bundok ngunit 3 tao lamang ang nakalabas na buhay. Ito, walang duda, ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang First Island Masters ng 3 dakilang overseas Saint Islands ay nais ng paliwanag mula sa Half Moon Island. Gayunpaman, sa huli, sa harap ng makapangyarihang Half Moon Island, maaari lamang nilang lunukan ang kanilang galit. Ang insidente ng Island Master ng Half Moon Island na nagre-recruit ng direktang disipulo sa wakas ay natapos na. Ang mga tao ng 3 dakilang overseas Saint Islands ay nagsimulang umalis isa-isa. Gayunpaman, hindi sinundan ni Alvin at ng iba pa si Tenzin, ang First Island Master ng Hidden Fog Island, pabalik.
Nanatili sila pansamantala. Ibinalik ni Heres ang mga tao mula sa Lazarus Peak kasama si Tenzin. Umalis din si Waki kasama ang Martial Emperor Wesley. Sa kanya, naayos na ang mga bagay-bagay. Ang mga susunod niyang gustong gawin ay ang kalimutan ang lahat ng nangyari rito at kumilos na parang hindi nangyari ang lahat ng ito. Gayunpaman, kay Alvin, ang usaping ito ay hindi pa neresolba. Sa ngayon, kailangan ko lang hintayin na kunin niya ng buo ang katawan ni Devin at maging Island Master ng Half Moon Island, ungol ni Alvin. Sa susunod na yugto ng panahon, si Alvin ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Maliban sa pagsama sa dalawang batang babae at kung minsan ay nakikipaglaro sa tatlong maliliit na kasama, ginamit niya ang natitirang oras sa paglilinang. Si Nympha ay abala rin sa paglilinang. Sinusubukan niyang pumasok sa mortal shedding stage. Sa kasalukuyan, isang hakbang na lang siya mula sa mortal shedding stage. Patuloy na lumipad ang oras. Sa isang iglap lang, 6 na buwan na ang lumipas. Ngayon, nag-iisa si Alvin. Nakahawak siya sa isang Saint Stone habang siya ay naka-crossleg sa itaas ng tahimik na dagat, naglilinang ng mental cultivation technique, ang Divine Dragon form ng Nine Dragons War Sovereign Technique. Ang kanyang cultivation base ay patuloy na dumarami sa paglipas ng panahon. Whoosh! Biglang lumitaw ang isang sinaunang figure sa langit. Matandang lalaki ang hindi inanyayang bisita. Ang kanyang mga mata ay duguan, at ang kanyang mukha ay baluktot sa puot. 1333. Matapos lumitaw ang matanda, nang walang kahit gaanong pagbati kay Alvin, agad siyang sumugod ng walang salita. Mabangis ang kanyang paggalaw at halatang gusto niyang patayin si Alvin sa isang suntok. May 7 talampakang sibat sa kanyang kamay na nagpapalabas ng sinag na ilang dosenang talampakan ang taas, na naging sanhi ng panginginig ng hangin. Para bang kayang tumago sa lahat ng bagay. Boom! 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 Habang patuloy na sumasabog ang isang nakapipigil sa pusong pagsabog, ang sinag na ilang dosenang talampakan ang taas ay dumating bago si Alvin at halos tumago sa kanya ng isang butas. Damn it! Sa ikalawang pagpapakita ng matanda na may mga espada, na-alerto na kaagad si Alvin. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react sa oras, ang sinag na ipinutok mula sa 7 talampakang sibat ng matanda ay nakarating na sa kanyang harapan at ngayon ay halos 1 talampakan na ang layo mula sa kanya. Hindi siya makaiwas sa oras. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw at sinabayan pa ng gumugulong na impact wave na tumangay patungo sa paligid. Maayos pa rin ang kalangitan at ang paligid, ngunit ang dagat sa ibaba ay ganap na gumuho. Para bang ang ibabaw ng dagat na orihinal na kalmado ay may isang napakalaking bato na itinapon dito habang ang mga alon ay bumubulusok sa langit. Gamit ang nakasisilaw na araw bilang background, ang mga spray ng tubig ay kumikinang sa ilalim nito, na nagpinta ng isang magandang larawan. Gayunpaman, maging si Alvin o ang matandang kalalabas lang, walang sinuman sa kanila ang may mood na pahalagahan ang tanawin sa sandaling iyon. Sa oras na iyon, si Alvin ay itinapon palayo ng isang stone tablet na para bang siya ay isang palaso na umaalis sa bowstring. Sa sandaling dumapo sa kanya ang batong tableta, bumulwak ng nakakatakot na enerhiya ang bomb-alot sa kanyang katawan sa pamamagitan ng stone tablet, na naging sanhi ng panginginig ng lahat ng kanyang mga organo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding sakit na bomb-alot sa buong katawan niya. Kung hindi dahil sa kanyang determinasyon, siya ay nahimatay at namatay na. Matapos sa mukha ng ilang subo ng dugo, sa wakas ay nakahinga na si Alvin. Kaagad, ininom niya ang isang Royal Grade Resurrection Pill at ininom ito. Ang medicinal efficacy ay kumalat at naglaho sa buong katawan niya habang ang kanyang mga sugat ay mahiwagang gumaling. Gayunpaman, dahil siya ay masyadong malubhang na sugatan, ang kanyang mga sugat ay hindi maaaring ganap na gumaling kahit na matapos niyang inumin ang Royal Grade Resurrection Pill. Sa ganitong bilis, kailangan ko ng hindi bababa sa isang span ng 30 paghinga bago ako tuluyang makarecover. Kailangan ko yata itong kaladkarin palabas. Nagdesisyon si Alvin. Lahat ito salamat sa iyo. Mabilis na dumapo ang tingin ni Alvin sa Devil Seal tablet na lumipad kasama niya.
Ngayon lang, dahil nailabas niya ang Devil Seal tablet sa tamang oras, natama na siya ng tableta. Kung hindi lang, patay na siya. Matapos lumipad ng mas malayo, sa wakas ay huminto si Alvin. Ang unang bagay na ginawa niya ay ang tumingin sa hoary figure na humabol sa kanya bago nanunuya, isang kahangahangang second island master ng Hidden Fog Island ang talagang dumating upang gumawa ng palihim na pag-atake sa akin, walang tao. Hindi mo ba naisip na medyo nakakahiya? Basta kaya kitang patayin at ipaghiganti ang anak ko, paano kung biro ako sa lahat? Ang matandang lalaki na gumawa ng sneak attack kay Alvin ay walang iba kundi si Barry, ang second island master ng Hidden Fog Island. Pagkatapos ni Tenzin, ibinalik ng Great Island Master ng Hidden Fog Island ang grupo ng mga tao sa Hidden Fog Island, na nabulag ng paghihiganti para sa kanyang anak. Naramdaman ni Barry na gustong patayin si Alvin na hindi na makikialam ang Great Island Master. Gayunpaman, hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na si Alvin ay talagang mananatili sa Half Moon Island. Hindi lang iyon, ngunit narinig din niya na ang misteryosong teenager na babae sa tabi ni Alvin ay maaaring aktwal na pumatay sa Great Island Master ng Coral Island sa tulong lamang ng isang dilaw na piraso ng papel na nilagyan ng anteng-anteng. Ang Great Island Master ng Coral Island ay may antas ng lakas na hindi mas mababa kaysa sa kanilang Great Island Master of the Hidden Fog Islands. Dahil dito, nagsimula siyang makaramdam ng pressure. Gayunpaman, nakarating pa rin siya sa Half Moon Island. Actually, nakarating na siya sa Half Moon Island ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon, tiyak na hindi lilito ang teenager na babae sa tabi ni Alvin. Hindi ako makapaniwala na mayroon ka talagang spirit weapon na magagamit mo para sa depensa. Napakaswerte mo talaga. Gayunpaman, hindi na magiging ganoon kaganda ang swerte mo sa susunod. Malamig na ngumiti si Barry. Barry, alam mo ba kung bakit ko pinatay ang iyong anak? Tanong ni Alvin sa malalim na boses. Sa oras na iyon, kailangan niya ng oras para gumaling. Kung hindi, hindi siya kalaban ni Barry. Si Barry ay ang second island master ng Hidden Fog Island at siya ay nasa 8th level Martial Emperor stage. Kahit na ang kanyang lakas ay gumawa ng isang mahusay na paglukso sa nakalipas na 6 na buwan, hanggang sa punto na maging si Nympha ay nagulat, imposible pa rin para sa kanya na labanan si Barry na may nasugatan na katawan. Kahit bakit mo pinatay ang anak ko? Ngayon ang araw na ililibing ka. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Barry habang pinipitik niya ang 7 talampakang haba ng sibat sa kanyang kamay. Ang nakakatakot na pinagmula na enerhiya ay nagwawalis ng malupit at kasama ang profundity energy na umakyat sa langit. Nagdulot sila ng panginginig ng hangin sa kanilang paligid. Nang gumalaw ang sibat, agad na nang inig ang hangin tulad ng isang bato na itinapon sa tahimik na dagat, na nagdulot ng mga bilog ng alon. Gaano kalakas? Nang makita ito, agad na nagulat si Alvin, hindi nakakagulat na siya ang second island master ng Hidden Fog Island. Ang lakas ni Barry ay dapat na nasa pinakatuktok sa lahat ng 8th level Martial Emperors. Bagamat ang Heaven and Earth energy ay hindi na magiging isang Heaven and Earth phenomenon kahit sino pa ang gumawa ng kanilang hakbang pagkatapos nilang lisanin ang Cloud Continent, bahagyang nararamdaman ni Alvin ang takot sa lakas ni Barry. Barry, bago namatay ang anak mo, may sinabi siya sa akin. Gusto mo bang malaman kung ano iyon? Nang makitang muli na sana si Barry, napabuntong hininga si Alvin, ngunit kalmado pa rin ang mukha niya habang nanunuya. Dahil din sa kalmado ni Alvin kaya hindi kumilos si Barry. Hindi nabawasan ang lamig sa mga mata ni Barry nang itinaas niya ang isang kilay at nagtanong sa malalim na boses, ano iyon? Sinulyapan ng 7 talampakang sibat sa kamay ni Barry, sinabi ni Alvin, Barry, hindi mo ba naisip na kailangan mong ipakita ang iyong sinseridad kung gusto mong marinig ang huling salita ng iyong anak? Tingnan mo kung gaano ka nakakatakot ngayon. Nakakatakot ka na halos hindi ko na matindaan ang sinabi sa akin ng iyong anak. Ano? Sinusubukan mo bang magtagal pa? Malamig na ngumiti si Barry. Walang silbi.
Kahit na magpadala ka ng communication jade slip at hindi ko ito mahabol, may kumpiyansa pa rin akong patayin ka bago dumating ang batang babaeng iyon. Pagdrag. Communication jade slip. Malungkot na umiling si Alvin. Barry, talagang dapat kong sabihin na ang iyong imahinasyon ay maaaring tumakbo ng napakaligaw. Sa tingin mo ba ay hindi ko malalaman ang lahat ng ito? Iluwa mo na lang. Ngumuso si Barry. Nakakamatay ang kanyang mga mata kay Alvin. Tumigil ka na sa paglalaro sa harap ko. Kung gumawa ka ng anumang kakaibang galaw, papatayin kita agad. Naniniwala ako na kaya mo ito, ngunit kailangan mo pa akong bigyan ng oras para mag-isip, okay? Walang pakialam na sabi ni Alvin. Sa ngayon, mahigit 10 paghinga ang lumipas. Ang ikatlong bahagi ng mga sugat sa kanyang katawan ay gumaling na at ang medicinal efficacy ng Royal Grade Resurrection Pill ay gumagana pa rin sa kanyang katawan, na patuloy na nagpapagaling sa kanya. Mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, kakailanganin pa rin niya ang isang span ng 20 paghinga upang ganap na gumaling sa kanyang kalakasan. Unti-unting nanambalik ang katahimikan ng ibabaw ng dagat na orihinal na nasa kaguluhan. Pag-hover sa itaas mismo ng langit, bahagyang kumunat ang noo ni Alvin na para bang may iniisip siya. Sa kanyang harapan, mapanganib na nakatingin sa kanya si Barry, natatakot na baka maglalaro siya. Ang kamay ni Barry ay nakakapit sa 7 talampakang sibat habang ang mahinang origin energy ay malapit ng sumabog anumang oras sa lalong madaling panahon. Kung may kaunting paggalaw, agad niyang ilalabas ang kanyang buong lakas at papatayin si Alvin. Lumipas muli ang tagal ng isa pang 10 paghinga. Malamig na nagbabala si Barry na may seryosong mukha, limitado ang pasensya ko. Sandali lang. Lalo pang sumimangot si Alvin, hindi man lang pinansin ang mukha ni Barry na dumidilim habang lumilipas ang panahon. Kaunti na lang at tuluyan nang gumaling ang mga sugat niya. Kapag ganap na itong gumaling, magkakaroon siya ng lakas para labanan si Barry. Sa nakalipas na 6 na buwan, umuunlad ang bawat aspeto ng kanyang lakas at gusto rin niyang subukan ang antas na naabot ng kanyang lakas. Gagawin niya si Barry bilang kanyang batong-bato. Ang huling tagal ng 10 paghinga ay lumipas sa isang kisap mata. Malinaw na pakiramdam na ang mga sugat sa kanyang katawan ay ganap na gumaling, sa sandaling iyon, ang tanging nararamdaman niya ay ang kanyang buong katawan na puno ng lakas. Niloko mo ako. Nang makita kung paano pinawi ni Alvin ang kanyang pagsimangot at pinahintulutan ang isang ngiti na kumalat sa kanyang mukha, ang mukha ni Barry ay agad na naging masama. Sa galit, ang origin energy sa kanyang kamay ay tumaas at sumanib sa 7 talampakang sibat kasama ang kanyang iba't ibang profundities. Sabay-sabay, pumitik ang sibat at isang malakas na enerhiya ang lumabas na parang nagagawa nitong panasan ang lahat. Whoosh! Sa harap ng isang galit na Barry, isang busog at isang palaso ang lumitaw sa kamay ni Alvin mula sa manipis na hangin. Pagkatapos niyang i-slide ang kanyang arrow sa bowstring at hilahin ang bowstring sa hugis ng full moon, agad na bumaril ang arrow. Lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Nang ang mahabang sibat ni Barry ay nanginig at pumailan lang sa kalangitan na may sinag na ilang dose-dosenang talampakan ang haba patungo sa kinaroroonan ni Alvin kanina, ang huli ay nakaiwas na ilang segundo lang. Body at arrow synchronization. Sa pagtapak sa arrow na bumaril, naiwasan ni Alvin ang galit na pag-atake ni Barry. Gayunpaman, ang kanyang krisis ay hindi pa naiiwasan. Naririnig niya ang sipol ng hangin mula sa likuran niya. Nang hindi lumingon ang kanyang ulo, masasabi niyang naabutan na siya ni Barry. Gayunpaman, ang bilis ni Barry ay kapareho ng sa kanya, kaya hindi niya naabutan ang lahat. Paano ito posible? Matapos ibigay ang kanyang buong bilis upang ituloy si Alvin, napagtanto ito ni Barry. Naging seryoso ang mukha niya dahil baka sa mga mata niya ang hindi makapaniwala. Paano siya naging napakabilis? Walang imposible. Siyempre, narinig siya ni Alvin. Nakangiting mapangasar, nanunuya siya, Barry, ngayong araw ay gustong-gusto kong makita kung gaano kakalakas, ang second island master ng Hidden Fog Island, ay. Hindi mo ba gustong ipaghiganti ang iyong anak? Well,
sasamahan kita hanggang dulo. Kahit papaano, tumalon na si Alvin mula sa kanyang palaso at lumipad sa kalangitan sa di kalayuan. Habang nakatingin kay Barry mula sa langit, patuloy niya itong ginugulo. Sa tingin mo ba talaga kaya mo akong talunin dahil lang ang bilis mo ay katumbas ng bilis ko? Joke! Ang pinakamalakas na diskarte ko, si Barry, ay hindi bilis. Nang marinig ang panunuya ni Alvin, agad na nagalit si Barry. Malakas na umungol, tumanggi siyang matalo kay Alvin. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol na siya ni Alvin. Sinabi mo na ang iyong bilis ay hindi ang iyong pinakamalakas na lakas ngunit ang iyong nakakasakit na pamamaraan ay, hindi ba? Well, pagkatapos ay hayaan mo akong tikman, hindi ba? Sa sandaling ang mga salita ni Alvin ay lumabas sa kanyang bibig, ang kanyang palaso ay dumausdas na sa kanyang hubog na busog. Sa isang langit-ngit at panginginig, ang kanyang bowstring ay muling hinayla sa isang kabilugan ng buwan. Kasabay nito, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Barry na mabilis na sumisingil sa kanya. Pagkatapos niyang i-lock ang target niya kay Barry, binitawan niya ang arrow. Whoosh! Ang matalim na palaso na kasing itim ng tinte ay parang isang onyx na kidlat na pumailan lang sa kalangitan habang ito ay sumabay kay Barry. Ang target nito ay ang lugar sa pagitan ng mga kilay ni Barry. Habang papalapit ang matalim na pagsipol, nakikita lamang ni Barry ang isang itim na lugar na papalapit sa kanya at hindi nagtagal ay dumating sa harap ng kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay naramdaman niya ang aura ng kamatayan at ang takot ay bumungad sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.